Kina pong binibigay pong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo. At minsan pa naman nagpapaabot din po ako ng pagbati at sa lahat ng mga minamahal natin mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga minamahal natin mga kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon na naabot po ng ating pong banal na programa, maging sa ibayong dagat, sa iba't ibang panig ng mundo. Kami po ay nagpapaabot po ng maligayang panonood po sa inyo. Gayun din, minamahal nagpapaabot po akong dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Pastor, beloved Evangelist, Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeda family, at sa patuloy nating pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At higit sa lahat, ating pong ibinibigay ang pinakamataas na pagsamba, pagpupuri, pagluwalhati para sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya hindi po maminamal, minsan pang manalangin po tayo upang tayo po ay pagpalain, ipuin ang mahal na Panginoon sa ating mga pangangailangan sa gabing ito. Tayo po manalangin, mga minamahal ko. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Kristo, kami po humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkakamali. Dakilang Diyos, patawarin mo po kami. Gawin mo po kung karapat dapat magdala ng banal at sagradong salita. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa aking bibig. Bigyan mo ng pananampalataya ang mga nakikinig, mahal na Panginoon. At idinadalangin po namin na hipuin mo po sila na bago matapos ang banal na programang ito, matanggap nila ang kalamang kahilingan. Lalo na po, mahal na Panginoon, kagalingan ng matagay na karamdaman at kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Bigyan mo sila ng pananampalataya, mahal na Panginoon, at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal kayo, libuksan po natin ating pambungad na talata, Lucas 17 verse 28 up to 32. Dito po sa kalat po ng Lucas, kabanatang 17, talatay 28 hanggang 32. Sabi dito sa 28, gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. Datapwat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre at nilipol silang lahat. 30. Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. 31. Sa araw na iyon, ang mapapa sa bubungan at nasa bahay ng kanyang mga pag-aari ay huwag silang manaog upang kunin. At ang nasa bukid ay gayon din, huwag siyang umuwi. 32. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Amen. Maminamahal ang ating pong paksa ay pamamagatan po nating signs that we are living in the Sodom and Gomorrah. Alam nyo, maminamahal, ang pinaka-importanting tanda ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamabisang palatandaan, ay ito pong sabi ng Biblia, ang kaarawan ni Lot sa Sodom at Gomorrah. Nasabi ng Biblia, ang mga tao po, maminamahal, ay nagsisikain, nagsisiinom, nagsisibili, nangagbibili, nagtatanim, at sila'y nagtatayo ng bahay hanggang datapwat ng araw na malis sa Sodoma si Lot ay umulan mula sa apoy o mula sa langit ng apoy at asupre at nilipol silang lahat. Mga minamahal, isa po sa mga dakilang palatandaan ng pagparito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, binigay sa Biblia ay yung ang mundo ay magiging katulad ng kaarawan ni Lot sa Sodom at Gomorrah. Kaya nga kung mapapansin nyo po, maminamal ang panahon po natin, we are living in Sodom and Gomorrah. Makikita po natin sa paligid po natin, mga minamahal. Kaya nga, makikita nyo ang mga palatandaan ng buhay ng Sodom at Gomorrah sa buhay po ng mga tao ngayon sa iba't ibang panig ng mundo. Na kung paano ginunaw ng Diyos sa pamagitan ng asupre at apoy ang Sodom at Gomorrah at nilipol silang lahat.
Sabi nga ng banal na kasulatan, kung mababasa po natin ang Genesis chapter 19, verse 23 hanggang 26, ganito po ang pagkalipol ng Diyos sa Sodom at Gomorra. Ang sabi rito, ang araw ay nakalitaw sa lupa nang dumating si Lot sa Zoar, at na magkagayoy nagpaulan ng Panginoon sa Sodoma at Gomorra ng asupre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. At ginunaw niya ang bayang yaon at ang buong kapatagan at ang lahat ng mga nananahan sa bayang yaon at ang tumutubo sa lupang yaon. Datapot ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin. Ganyan po ang nangyari sa Sodoma at Gomorra. Umulan ng asupre at apoy buhat sa langit. Kaya nga, ang pinakadakilang tanda ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, we are living in Sodom and Gomorrah. Tayo po'y mahalin tulad sa pamumuhay ng Sodom at Gomorrah. Ano po'y makikita po natin sa Sodom at Gomorrah na nakikita natin sa panahon natin ngayon? Una-una sabi ng Biblia, compromising with sin. Compromising with sin. Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ang Sodom at Gomorrah ay napakasama. Sabi ng Genesis 13 verse 12 up to 13. Basahin po muna natin dito. Dito po sa aklat po ng Genesis, Kabanata 13, talata po 12 at 13. Sa 12, tumahan si Abram sa lupain ng Kanaan, at si Lot ay tumahan sa mga bayan ng kapatagan, at inilipat ang kanyang tolda hanggang sa Sodoma. 13, ang mga tao nga sa Sodoma ay masasama at mga makasalanan sa harap ng Panginoon. Amen. Yan po, maminamalang buhay ng Sodom at Gomorrah, living with sin. Kaya nga kung makikita po natin sa panahon natin ngayon, maminamahal, tayo po ay nasa gaya ng pamumuhay ng Sodom at Gomorrah. Sabi ng banal na kasulatan, tayo po, mga minamahal, ay sabi, compromising with sin. Marami rin po mga mananampalataya nakikipagkompromiso sa kasalanan. Minsan, mga minamahal, hindi natin namamalayan na nagiging katulad tayo ng Sodom at Gomorrah. Ano ba ang makikita po natin dito po specific? Bagamat hindi po binanggit sa Biblia yung kasalanan sa Sodom at Gomorrah, pero ito po yung makikita po natin na naging dahilan kung bakit sinabi ng Biblia na ang Sodom at Gomorrah ay napakasama sa harapan ng mahal na Panginoon. Basahin po natin 1 Corinthians chapter 6 verse 9 and verse 10. Narito makikita nyo po ano ang kasalanang binabanggit sa Sodom at Gomorrah. Dito po sa aklat po ng unang Korinto, Kabanata 6, talatay 9 at 10. O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng karya ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nang babae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi magmamana na karya ng Diyos. Amen. Yan po, maminamahal ang tinutukoy na kasalanan ng Sodom at Gomorrah. Kaya nga sabi ng Biblia, maminamahal, ang makikita po natin palatandaan ngayon na nabubuhay na po tayo gaya ng pamumuhay ng Sodom at Gomorrah. Sabi, we are compromising with sin. Kung ano po yung mga nabanggit po ng mga talata rito, maminamahal, sabi, ang mga tao ay nakikiapid. Ang mga tao ay po'y sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga tao po'y nangangalunya. Tignan nyo pag tinatawag na Valentine's Day, walang bakante sa mga motel. At alam nyo po, 80% na nasa motel sa mga oras na yan, hindi mga mag-asawa. Karamihan dyan, mga dalagat binata. Pag dalagat binata, maminamahal, kayo po ay magkakaroon ng ugnayan na katulad ng ginagawa ng asawa, ng mag-asawa, yan po ay pangangalunya. At kung ikaw, ang isang babae naman ay may asawa o lalaki may asawa o parehong may asawa, ang tawag naman dyan ay pakikiapid. Sabi mga nangangalunya, mga mapakiapid. At sabi, nakikiapid sa kapwa lalaki. Yung parehong lalaki, maminamahal, nagkakaroon ng tinatawag na sexual intercourse, gaya ng ginagawa ng babae at lalaki.
Sabi rito sa Leviticus Kapitulo 20, talatang 13, sabi ng Leviticus 20 verse 13, ang gumagawa ng lalaki na nakikisiping sa kanyang kapwa lalaki ay nagkakasala po ng karumal-dumal sa paningin ng Diyos. Kaya katulad dito sa ating pong bansa ngayon, maminamal meron pong bagong itinatag na tinatawag na Senate Bill 689, yung tinatawag na SOGI Bill. Dito po ang kanilang agenda, ayon sa kanila, ang kanilang agenda to prohibit on the basis of sexual orientation and gender identity or expression. Yung tinatawag na bawal daw yung discrimination sa mga lalaki, babae, tomboy, bakla, to prohibit on the basis of sexual orientation and gender identity or expression. Ibig sabihin, bawal mong laitin ang mga bakla, ang mga binabae, wag mong lalaitin ang mga tomboy. Hindi naman masama yun, pero yan po, maminamahal, ay mga lamang po, yung tinatawag na yung pambungad lamang nila. Pero nakapalo pa po sa tinatawag na SOGI Bill, yung pwede rin pong mag-asawa ang lalaki at lalaki. Bibigyan na po, maminamal, ng talagang pantay na karapatan yung lalaki at babae na kinakasal, pwede rin ikasal sa ating bansa, yung tinatawag na same-sex marriage. Nakapaloob dyan sa SOGI Bill. At ang inyong mga anak ay may karapatang mamili kung anong sexual na kanilang pipiliin. Kung gusto nila maging bakla, karapatan nila yun. Kung gusto nila maging tomboy, karapatan nila yun. Pero tandaan po natin, sinabi ng Biblia, ginawa ng Diyos ang tao, lalaki at babae. Adam and Eve. Lalaki at babae, Adam and Eve. Hindi po Adam and Steve. Kaya kung ikakasal mo si Adam at si Steve, parehong lalaki, sinabi dito sa Leviticus 20 verse 13, karumal-dumal sa Panginoon Diyos. At ang mga karumal-dumal, sabi ng Biblia, itatapon sa dagat-dagatang apoy. Basahin po natin ang Leviticus 20 verse 13. Dito po sa aklat ng Levitico, kabanatay 20, talatay 13. At kung ang isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki, na gaya ng pagsiping sa babae, ay kapwa sila nagkasala ng karumal-dumal. Sila'y papatayin na walang pagsala, mabububo ang kanilang dugo sa kanila. Amen. Kaya hindi natin alam kung sino po ang nagpasa ng bill na ito, pero ayon po sa Kongreso, bigla na lang po yan na naipasa nang walang hindi ni-revise, hindi na-review. Basta na lang naging bill, maminamal, na hindi po nabasa at hindi man lang pinag-aralan ng mga magigiting nating senador at mga magigiting nating mga congressman. Ito po nga tinatawag na SOGI Bill, na kung tawagin ay Senate Bill 689. Hindi nila alam, maminamal, ito po ay compromising with sin. Kaya nga kung tayo po, maminamahal, ay papayag sa ganito, tayo ay sabi, we are living in Sodom and Gomorrah. Ang sabi rito, ni ang mga masasakim, ni ang mga nakikipid sa kapwa lalaki, ni ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ni ang mga magnanakaw, masasakim, maglalasing, at mapagtungayaw, ang mga malulupig ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Hindi magsisipagmana. Parang kinukonsinti natin yung kasalanan. Ang tawag dyan ay compromising with sin. Tayo po'y nakikipagkompromiso. Sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, Exodo 23 verse 2, hindi tayo dapat, mga minamahal, makisama sa marami na gumagawa ng kasamaan. Sabi rito, Exodo 23 verse 2. Dito po sa aklat ng Exodo, kabanatay 23, talatay 2. Huwag kang susunod sa karamihan na gumagawa ng masama ni magbibigay patutuuman sa isang usap na ang kiling ay sa karamihan upang sirain ang kahatulan. Amen. Amin naman sinabi, wag tayong susunod sa karamihan na gumagawa ng masama. Iilan lamang po, maminamal, ang congressman, iilan lamang po ang mga senador. Mas marami pa rin po tayo mga mamamayang mga Pilipino.
Kaya nga, kung nais natin na tayo po ay sinabi ng Biblia, hindi po tayo mga minamahal madaya. Sabi, wag kayong padaya. Hindi nyo ba nalalaman na mga liko ay hindi magsisipagmana ng karya ng Diyos? Kaya kung ayaw natin na tayo po'y madaya ng bill na ito, mga minamahal, na maraming mga nakapaloob na hindi natin alam, na walang rebis, hindi nirebisa, hindi ni-review, mga minamahal. Sabi ng Biblia, wag tayong papayag. Huwag kayong susunod sa karamihan na gumagawa ng masama. Sabi ng Biblia, mga minamahal, dapat ito'y tinututulan po natin. Sabi, ito po, mga minamahal, ang mga isa sa mga signs that we are living in Sodom and Gomorrah, compromising with sin. Ang bayan, ang bansa ay makipagkompromiso sa kasalanan. At pangalawa, mga minamahal, sabi, declining morality. Yung pagbaba ng moralidad. Paglubog ng moralidad, yung pagluba ng tinatawag na immoralidad. Talagang worse, magiging worse yung immorality. Maminamahal, sabi ng Badalang Sulatan, sinabi rito sa Biblia, mga minamahal, ang mga tao po'y magiging masama. Sabi na 2 Timothy chapter 3 verse 1 up to 5, ito po yung tinatawag na perilous time. Ang sabi rito, basahin po natin, declining morality, yung paglubog ng moralidad at pagluba ng tinatawag na immoralidad. Basahin po natin, ito po nga 2 Timothy. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, kabanatay 3, ang talatay 1 hanggang 5. Dito sa 1, datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. 3, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. 5, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Amen. Yan po, maminamahal, ang tinatawag na declining morality. Declining morality, paglubog ng tinatawag na moralidad, pagluba ng kasalanan. Sabi, perilous time, panahong mapanganib. Ito po ang isa sa mga pinakadakilang tanda ng that's the second coming of Christ. Yung malapit na talagang bumalik ang ating mahal na pagluba, mga minamahal, ng immoralidad. Yung declining morality, pagbaba, paglubog ng moralidad. Sabi ng Biblia, ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi. Kaya nga maraming mga drug pusher, maraming mga drug dealer, maraming mga gumagawa ng tinatawag na graft and corruption dahil sa pag-ibig sa salapi. Mga mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, walang kabanalan, mga walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, at walang pagpipigil sa sarili. Nakita nyo, napakaraming mga nakakulong. Dumadami, mga minamahal, ang mga nakakulong. Kaya kung makikita nyo, mga minamahal, natanda ng paglubog ng moralidad, pumunta kayo sa mga bilangguan, halos siksikan na sila. Kung matulog sila, natutulog na ng patayo. Sa sobrang sikip ng kanilang kulungan, sapagkat napakarami po ang nandun sa kulungan. Talagang alternate sila kung matutulog. Mayroong matutulog sa umaga, may matutulog sa gabi kasi nga hindi sila pwedeng matulog na sabay-sabay dahil sa dami nilang nakakulong. Yun po ang mga signs ng pagluba ng immoralidad. Sabi, nasa perilous time, ang mga tao'y walang pagpipigil sa sarili. Kapag naisip nila, gagawin nila. Pag gusto nung pumatay, magpapatay sila. Pag gusto nila magnakaw, magnanakaw sila. Pag gusto nilang manakit ng kapwa, mananakit sila. Sabi, mga mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti. Pag yung gawain ng Diyos, pinagtatawanan nila. Gawain ng Diyos, kapag mga minamahal, makita nyo sa mga simbahan, kukunti po ang nandoon. Pero pag tungkol po sa sabungan, talagang nagsisiksikan, kahit may bayad po ang ticket. Sa mga konsyerto, sa mga tinatawag na kalayawan, nagsisiksikan ng tao. Pero pagpatungkol sa gawain ng Diyos, ilan lamang po ang mga nagtsatsaga.
Ha? Ang sabi, mga lilo, matitigas ang ulo. Mga palalo, maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Ha? May anyo ng kabanalan na dapat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Yung sa reliyon, nag-aanyo silang may kabanalan pero sila ang pinagmumulan ng immoralidad. Sa reliyon na tinuturo natin, kala mo hindi makakapatay ng lamok. Talaga napakaputi ng kanilang mga kabisa, ng kanilang kasuotan, mahahaba, mga minamahal ang kanilang kasuotan, pero mga minamahal, ang kanilang kalooban ay punong-puno ng pagpapaimbabaw, sabi po ng banal na kasulatan. Yan po ang tinatawag na declining morality. Makikita nyo, mga minamahal, sa Spain, pinahintulutan na yung panonood ng tinatawag na pornography. Mismong doon sa eskwela nila, mga minamahal, ginagawa nilang subject, yung pornography. Doon po, mga minamahal, sa Spain din, mga minamahal, mga pinahintulutan ng gobyerno nila yung minor prostitution. Mga kabataan pa lang, 12 anyos, 13 anyos, mga prostitute na. At sa South Africa, mga minamahal, adultery allowed. Pinahintulutan po ang adultery, hindi masama. Hindi kasalanan doon, maminamahal, yung adultery. At homosexuality sa US, mga minamahal, pinahintulutan po yung same-sex marriage. At sa ibang country, maminamahal, sa ibang sakop ng bansang Amerika, meron na pong mga simbahan ni Satanas. Meron tinatawag na the Church of Satan. Meron na pong mga simbahan na po si Satanas doon. Sa Germany, mga minamahal, pinahintulutan ang anak at ang magulang ay pwedeng mag-asawa. Ay yung lalaki, maminamahal, at ang kanyang nanay pwedeng ikasal. At yung babae, maminamahal, ang kanyang daughter at ang kanyang ama, pwede rin pong ikasal. Sa Germany, meron pong isang lugar sa Germany, maminamahal, pwede pong ikasal ang nanay at ang anak, ang tatay at ang kanyang babaeng anak. Yan po, maminamahal. At sa Canada, maminamahal, sa isang lugar ng bahagi ng Canada, pinahintulutan po, maminamahal, yung pong bestiality. Ibig sabihin ng bestiality, maminamahal, yung pong pwedeng makipag-sexual intercourse sa mga hayop. Yung mga tao doon nakikipag-sexual intercourse sa mga hayop, gaya ng unggoy, gaya ng aso, gaya ng baboy. Pinahintulutan nila yun, maminamahal. At sa Miami, maminamahal, ay talagang pwede po yung public sex. Kahit doon ka sa sulok-sulok, pwedeng wag ka nang magmotel. Kahit sa tabi makikita mo lantaran. Sa Miami, maminamahal, yung tinatawag po, maminamahal, na kalaswaan, yung kahalayan. Kaya nga ito po, maminamahal, ay signs ng declining morality. Ito po'y tanda na tayo po'y nasa panahon na ng Sodoma at Gomorrah. At sabi ng Biblia, ito po'y tanda ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Darating ang araw, magpapaulan ng asuprit apoy ang Diyos mula sa langit dahil sa kahalayang ito, maminamahal, dahil sa immoralidad na lumalaganap sa panahon natin ngayon. At pangatlo, maminamahal, na tanda na tayo po yung nabubuhay na sa Sodoma at Gomorrah. Sa panahon ng Sodoma at Gomorrah, sabi, corrupt leadership. Corrupt leadership. Makita nyo, maminamahal, sabi rito sa Isaiah 9:16, Ezekiel 34, verse 4, makikita nyo, maminamahal, imbis na ang mga namumuno po sa atin ang dapat, tayo po'y pangunahan sa isang napakamalinis at maayos na bansa, maminamahal, dapat pinapatnubayan nila tayo sa maayos at madesenteng pamumuhay. Pero maminamahal, marami po mga leader, ginagabayan tayo hindi po sa mabuti. Pinapatnubayan tayo para tayo maligaw, tayo pinapatnubayan nila para tayo mapahamak. Basahin po natin ang Isaiah 9 verse 16 at dito sa Ezekiel 34 verse 4, basahin po natin. Dito po sa aklat ng Isaias, kabanata 9, talata po 16. Sapagkat silang patnubay ng bayang ito ay siyang nangagliligaw, at silang pumapatnubay ay mga papahamak. Dito sa aklat po ng Ezekiel, kabanata 34, talata po 4. Hindi ninyo pinalakas ang payat o inyumang pinagaling ang may sakit, o inyumang tinalian ang may bali, o inyumang ibinalik ang iniligaw, o inyumang hinanap
ang nawala, kundi inyong punoang may karahasan at may kahigpitan. Amen. Yan po, maminamala, nakalulungkot po sa ating pong mga inilagay po natin mga namiminuno sa ating pong gobyerno. Yung corrupt leadership. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, pinatnubayan nila tayo upang tayo'y mga ligaw. At silang mga pinatnubayan ay nangapahamak. Tayo tuloy napapahamak. Kaya tulad nitong Sogi Bill, imagine, maminamahal, lahat pumirma. Hindi man lang nila nirerebisa. Hindi man lang nila pinag-aaralan ano ang kabutihan nito. At nakapaloob dito, maminamahal, sa Sogi Bill, yung hindi mo pwedeng ituwid ang iyong anak. Hindi mo pwedeng disiplinahin ang iyong anak. Sapagat kapag dinisiplina mo ang anak mo, pinalo mo, maminamahal, pwede kang ipakulong ng anak mo. Kasama yan sa tinatawag na nakapaloob din sa Sogi Bill. Kaya nga tayo po'y pinapatnubayan. Sabi, para tayo mga ligaw. At silang mga pinapatnubayan ay mapapahamak. Tayo tuloy napapahamak. Sa Bible, mga minamal, sinabi ng Banal na Kasulatan, yung ituwid mo ang iyong anak. Sapagkat kung tuturuan mo ang anak mo, papaluin mo ang iyong anak, sabi ng Biblia, maminamal, hindi siya mamamatay. Ililigtas mo ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Basahin po natin matalata. Dito sa una-una, basahin natin ng Proverbs 29 verse 15 at Proverbs 22 verse 15. Basahin natin matalata. Dito po sa aklat po ng Proverbs chapter 29 verse 15. Sabi po dito, ang pamalo at saway ay nagbibigay karunungan, ngunit ang batang binabayaan ay humihiya sa kanyang ina. Dito po, 22, 15. dito po sa aklat ng Kawikaan 22:15. Sabi dito, mga Kawikaan, Kabanatang 22, talatay 15. Ang kamangmangan ay nababalot sa puso ng bata, ngunit ilalayo sa kanya ng pamalong pangsaway. Amen. Amen. Hindi masamang mamalo ng anak, maminamal. Ito'y paraan ng pagdisiplina sa magulang. Tingnan nyo, maminamal, nung naipasa yung bill na ipinasa ni senador, yung isang senador natin na ngayon na hindi na senador, kumandidato ng vice president, na ang bata hindi pwedeng parusahan kapag minor de edad. Ang dami pong mga kabataan, maminamal, ang buong tapang na gumagawa ng krimen. Nasasangkot, maminamal, sa drug pushing, nasasangkot sa rape, nasasangkot sa pagpatay. Kasi hindi sila natatakot sapagkat alam nila, protektado sila nung itinatag na batas nitong pong dating pong senador na kumandidato ng vice president na ibuti na lang hindi nanalo. Kasi kung nanalo yan, ano pa kayang batas ang ipapasok niyan para maging masama ang ating pong bansa. Sabi rito, ang kamangmangan nababalot sa puso ng bata, pero ilalayo siya ng pamalong pagsaway. Hindi masamang paluin mo ang iyong anak. Sabi rito ng Proverbs 23 verse 13 and 14, sabi, huwag mong ipagkait ang saway sa mga bata, sapagkat kung iyong hampasin siya ng pamalo, hindi naman siya mamamatay. Iyong hampasin siya ng pamalo at ililigtas mo ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Hindi masama paluin ng bata kapag dinidisiplina mo. Sabi diyan, maminamal, kapag ginahampas mo ng pamalo ang iyong anak, inililigtas mo yung kanyang kaluluwa sa Seol. Ibig sabihin sa impyerno. Huwag mong ipagkait ang saway sa bata, sapagat kung iyong hampasin siya ng pamalo, hindi naman siya mamamatay. Maililigtas mo pa ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Pero ano po, maminamal, ang ipinasa ng mga corrupt, sabi rito, corrupt leader, corrupt leadership. Yung nakapaloob dyan sa Sogi Bill, hindi mo pwedeng disiplinahin ang anak mo. Pag pinalo mo ang anak mo, pwede kang ipakulong. Pero dito po sa Banal na Kasulatan, mga minamahal, ito po ay salungat sa utos ng Diyos. Ang sabi po rito, mga minamahal, basahin pa natin ng Proverbs 13 verse 24 at basahin din natin ng Proverbs 23 verse 13 and 14. Dito po sa aklat po ng Kawikaan, Kabanata po 13, talatang 24 po. Siyang nag-uurong ng kanyang pamalo ay napupuot sa kanyang anak. Dito po sa Proverbs. Tuloy. Tuloy po. Karugtong pa yun. Tuloy mo yun. May karugtong yan. Dito po sa 25. Yung buong talata nun. Pinutol. Ay, dito po. Tuloy po ang basa. Ngunit siyang umiibig ay nagpaparusang maminsan-minsan. Amen. Proverbs 23, 13, 14.
Dito po Proverbs 23, 13-14, sabi po dito sa 23, 23:14, sabi dito sa 23, bumali ka. 23 verse 13, 14. 13:14 po, sabi doon, huwag mong ipagkait ang saway sa bata, sapagkat kung iyong ang pasensya ng pamalo, siya hindi mamamatay. Dito sa 14, yung hahampasin siya ng pamalo at ililigtas mo ang kanyang kaluluwa sa Sheol. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. Ha? Hindi po masamang paluin paminsan-minsan. Sabi, siyang nag-uurong ng kanyang pamalo ay napupuot sa kanyang anak. Pag hindi mo pinapalo, hindi mo dinidisiplina ang anak mo, sabi, napupuot ka sa anak mo, pinababayaan mo mapunta sa impyerno. Ngunit siyang umiibig ay nagpaparusang paminsan-minsan. Kailangan parusahan mo minsan, paluin mo minsan. Kasi sabi rito, kung hampasin mo ng pamalo ang iyong anak, ililigtas mo ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Sabi ng Proverbs 23 verse 14, kaya wag mong ipagkait ang saway sa bata, sapagkat kung iyong hampasin siya ng pamalo, hindi naman siya mamamatay. Paluin mo siya paminsan-minsan. Yan po ay utos ng Diyos kahit sa Bible, sa Hebrews 12 verse 6, kahit ang mahal pa ng Diyos na punong-puno ng pag-ibig, ang Diyos na punong-puno ng kahabagan, sabi pinapalo niya ang kanyang mga tinatanggap na anak. Mismong ang Diyos na mamalo, tapos ipinasa nitong mga corrupt leadership na hindi mo pwedeng parusahan ng anak mo, kaya nga makukonsinti sila at talagang sila po, maminamal, ay ma-spoiled at mahulog sa tinatawag, maminamal, na iba't ibang uri ng kasalanan. Kaya ngayon, sabi ng Biblia, ang mga tao ay matitigas ang ulo, masuwayin sa magulang, kasi nasa perilous time tayo. Yan ay dulot po, maminamal, ng mga ipinasa nitong mga corrupt leadership, mga corrupt leader, mga minamal na nailuklok natin sa ating pong gobyerno. Basahin po natin itong Hebrew chapter 12 verse 6. Dito po sa aklat ng Hebreo, kabanatang 12, talatay 6, sapagkat pinarurusaan ng Panginoon ang kanyang iniibig at tinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Amen. Ang mga anak din, mga minamahal, ang mga tunay na anak ng Diyos, na mamahal, pinapalo din ang mahal na Panginoon Diyos. Ang mahal pa ng Diyos nga na, sabi nga, ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay maawain. Ang Diyos, maminamal, ay punong-puno ng kahabagan. Banayad sa pagkagalit, pero sinabi, maminamal, pinapalo ng Diyos ang kanyang mga tinatanggap na anak. Kung ang Diyos na mamalo, na punong-puno ng habag, punong-puno ng pag-ibig, banayad sa pagkagalit, na mamalo, how much more, maminamahal, ang mga ulirang mga magulang, paano nila madidisiplina ang kanilang anak kung hindi nila tuturuan sa pamagitan ng pamalong may pangsaway, may pangampas. Kaya ito po, maminamahal, ang nakikita po natin ngayon. Declining morality, corrupt leadership, compromising with sin. Yan po ang nakikita natin, yan po ang buhay sa Sodoma at Gomorrah. At ang kauli-ulian, sabi, no fear of God. Walang takot sa Diyos, sila maminamahal. Sabi po rito sa Roma, Kapitulo 3, talatang 11, o hanggang, talatang 10 hanggang 18, basahin po natin, walang takot sa kanilang mga puso. Yan po ang karakter ng mga Sodoma at Gomorrah. Ganun ang makikita po natin mga tao ngayon. Basahin po natin yung talata. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, kabanatay 3, ang talata po 10 hanggang 18. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakatalastas, walang mahanap sa Diyos, silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. 13, ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas, nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila, ang kamandag ng mga ulupong, ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. 14, ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at ng kapaitan. Ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbububo ng dugo, kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan. 17, at ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala. 18, walang pagkatakot sa Diyos, walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Amen. Yan po ang pinaka-karakter, pinakamalubang katangian itong Sodoma at Gomorrah. Gaya rin ng mga tao sa atin ngayon. Sinabi ng Biblia, mga minamahal, walang pagkatakot sa Diyos sa harapan ng kanilang mga mata. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa.
ng kapaitan. Ang maririnig po natin sa bibig, maminamal ng mga tao ngayon, maminamal ay puro panlalait, puro chismis, paninirang puri, mga kapaitan. Sabi, ang kanilang lalamunan ay tulad ng libingang bukas. Sabi, nagsigamit ng daya sa pamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag ng kalang upong ay ang kamandag ng ulupong ay nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ibig sabihin, wala silang ibang libangan kundi magmura. Puro panunungayaw. Pag natutuwa sila, magmumura. Pag nagagalit, magmumura. Puro ang laman ng kanilang mga lalamunan, sabi, ay gaya, mga minamahal, ng kamandag ng ulupong na nasa ilalim ng kanilang mga labi. Na ang kanilang mga lalamunan ay parang libingang bukas. Puro panlalait. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at kapaitan. Nagiging bukang bibig lang nila, maminamahal, yung pong panlalait sa Diyos. Sinabi rito sa banal na kasulatan, mga minamahal, sa Exodus chapter 20 verse 7, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, pero naging expression na lamang nila yung katagang yan. Samantalang sabi ng Biblia na hindi aariing walang sala ang bumabanggit sa pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan. Ang pangalan ng Diyos ay isang sagrado at banal. Hindi mo pwedeng gamitin yan, mga minamal, na gawing expression. Pero sabi nga, ang kanilang mabibig ay katulad ng libingang bukas, gaya ng kamandag ng ulupong. Naging libangan nila ang pagmumura, naging libangan nila ang mga chismis, naging libangan nila ang panlalait sa kapwa at ang pagmumura. Sabi rito, maminamahal, sa Exodus 20, verse 7, kasalanan yung babanggit, maminamahal, ng pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Dito po sa aklat ng Exodo, kabanatay 20, talatay 7, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Amen. Kaya maminamahal, anytime, maraming paraan, maminamahal, na ang Diyos ay magpaulan ng apoy at asupre. Kung hindi man literal na manggaling sa Diyos, maminamahal, yung sabi, ang Diyos ay nagpaulan ng apoy at asupre. Maminamahal, hindi natin alam kung literal na babagsak ang apoy mula sa langit, pero maminamahal, yung mga tinatawag na nuclear bomb, yung mga atomic bomb, yung mga ginawa na atomic bomb ng mga katulad po ng North Korea, ng Amerika, ng Russia, ng China, maminamahal, hindi natin alam kung yan yung binabanggit na magpapabagsak ang Diyos ng mga apoy mula sa langit. Kasi hindi pa yung tulutan ng Diyos na makagawa ng mga ganyang mapamuksang sandata ang mga taong yan. Hindi yan magagawa kung hindi pinaintulot ng Diyos. Hindi natin alam kung yun tinutukoy ng Biblia, mga minamahal, na magpapaulan ng Diyos sa langit ng asuprit apoy. Hindi natin alam kung sa ganyang paraan, sa pamagitan ng nuclear bomb, sa pamagitan ng mga atomic bomb, hindi natin alam, maminamahal, pero pwedeng maging literal at iba pa yung mga tinatawag na mga nuclear bomb na ginawa ng mga demonyong kampo ni Satanas na gumawa ng mga pamapamuksang sandata. Kaya sabi ng banal na kasulatan dito sa huling talata, itong wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, sapagat ito ang buong katungkulan ng Diyos, o buong katungkulan ng tao sa Diyos. Sapagat dadali ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti, maging ito'y masama. Kaya wala nang ibang panahon, kundi mga minamahal, lumapit na tayo sa ating mahal na Panginoon. Sinabi ng Biblia, tayo'y mahayag sa hukuman ni Kristo, kaya hinihikayat namin kayo na magkaroon kayo ng takot sa Diyos. Kaya sa gabing ito, tanggapin yung ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay mapapahamak. Kaya sa gabing ito, sabi ng Biblia, maminamahal, now is the day of salvation, now is the accepted time. Mga minamahal, habang napapakinggan po natin awiting, I give you Jesus, buksan niyo po yung mga puso. Sumunod po kayo sa panalangin. Sabihin niyo po, mga katagang ito, mga minamahal, banggitin niyo po ang katagang ito. Ito po'y panalangin ng pagtanggap, panalangin ng pagsusumamo at pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Sumunod po kayo sa panalangin, banggitin niyo po, dakilang Ama sa langit, ako po isang makasalanan. Nagsisisi po ako sa aking kasalanan mula na ako po'y nagkaisip hanggang sa oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako
Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Baguhin mo po ako, gawin mo po akong tunay na anak mo, iligtas mo po ako, sampo ng aking mamahal sa buhay, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen and amen. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malapang na patawarin mo po sila. Isulat mong kalamang pangalan sa aklatang buhay. Baguhin mo sila katulad ng pagbago mo sa amin. Pagalingin mo po sila katulad ng kagalingan tinanggap namin. Bigyan mo sila ng kapayapaan. Bigyan mo sila ng kapanatagan sa kalang mga puso, Malapanginoon. At higit sa lahat, iligtas mo sila, Malapanginoon. Isulat mo ang kalamang pangalan sa aklat ng buhay. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen and amen. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, patawarin mo po sila. Malapanginoon, patawarin mo po sila. Kayo po maglagay ng kanilang mga pangalan sa aklatang buhay, kayo sila mga tunay na anak mo. Malapanginoon, kahabagan mo po sila. Hindi naman itong una tuli ng kanilang paglilingkod sa iyo. Ito po yung maging simula na po hanggang sa pagbabalik mo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Maminamal bilang point of contact, lumapit po kayo sa inyong mga gadget, sa inyong mga tablet, sa inyong computer o ang inyong cellphone, kung yan po ang inyong pinakinggan. Napakalaga po nito, ito po yung point of contact na ginagamit ng Malapanginoon para isa po kayo sa mapagaling. Sa pangunang panalangin natin, beloved pastor, beloved evangelist, Wilde Estrada Almeida, sama-sama po tayong manalangin. Dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sila sa pangalan ng Malapang Sus. Malapanginoon, patuloy po kaming dumadalangin, kahabagan mo po ang aming mga webcast viewers. Sa pangunang panalangin po namin, beloved pastor, pagalingin mo po sila, Malapanginoon. Idinadalangin po namin, O Diyos, ang kompletong kagalingan namin, beloved brother Bongbyong, complete recovery, Malapanginoon, ang makalipay family, dalangin po namin na pag-ingatan mo po sila. Si Albert Endelan Kaluya, Malapanginoon, dalangin po namin mabenta ang kanyang single motor, Malapanginoon. Gandi sa Glorita Aquino, pagalingin po ang kanyang lahat ng karamdaman. Si John Daniel Altar, gabayan mo po at ingatan papunta sa dako ng Sambales, Malapanginoon. Si Gemma Gabriel, nagbe-bleeding, Malapanginoon. Bigyan mo po ng kompletong kagalingan. Ibsan mo ang kanyang pagdurugo, Malapanginoon. Si Maripe Bagaw, ang may asma, pagalingin mo po siya, Malapang. Si Jocelyn Miguel, masakit ang ngipin, hipuin mo at pagalingin, Malapang. Si Kimberly Villa, masakit po ang kanyang ulo, Malapanginoon, pagalingin mo po, Malapanginoon. At dalangin namin si Elizalde Morales, dalangin namin na bigyan mo ng pagkakataon na makadalo ng 3 times a week sa kaming banal na gawain. Si Pauline Ramirez, siya po yung nagbe-bleeding, Malapang, bigyan mo ng kompletong kagalingan ng kanyang karamdaman. Si Ana Pagaran, Malapanginoon, siya po yung may lagnat, may ubo at masakit ang lalamunan, pagalingin mo po ang kanyang karamdaman, dakilang Diyos. Si Maribel Naling, Malapang, may balik ang nawalang kumpanya, Malapanginoon, i-recover mo, Malapang, ang kanyang negosyo. Sister Joy, Malapang, pagpalain mo po ang kanyang tindahan. Si kay Santiago, mawala, Malapang, ang UTI na kanyang anak. Si Rowena Samante, dalangin ko po, Malapang, pananakit ng kanyang tenga at may bukol sa loob ng tenga na tumubo. Malapang, putukin mo po ito. Malapang, tunawin mo ang kanyang bukol na nandoon sa loob ng kanyang tenga. Si Jasmine Garcia, Malapang, maging maayos ang resulta ng kanyang urine test at mawala ang UTI. Si Angelita Santiago, Malapang, walang ganong kumain, bigyan mo siya ng kompletong kagalingan, bigyan mo kompletong kalakasan sa physical na katawan. Si Annalie Opa, Malapanginoon, ang kampangihina ng kanyang katawan at nahihilo, bigyan mo sila ng kompletong kagalingan, dakilang Diyos. Sinasaway namin lahat ng uri ng sakit at karamdaman, demons of infirmities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng sakit at karamdaman, pagkahilo, pag-ubo, sipon, trangkaso, lahat ng sakit at karamdaman, UTI, bukol sa tenga, lumayas kayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Be healed. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be healed right now in Jesus' name. Bless them, O Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ang ating pinakamamahal, Panginoon maminamahal. We love you so much. But there is Jesus loves you more. Binibigay muli natin ang pagkakataon sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo Bondok. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Sa mensahe po ng kaligtasan, nating napakinggan na pag-aralan sa gabing ito na muli tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos na buhay, na tunay napakalapit na bumalik ng ating dakilang Diyos. Andiyan ang mga senyales. At muli po sa pangalan po ng aming minamahal at ginagalang Pastor Evangelist Wilde Almeida, kami bibigwas samantalang nagpapaalam sa gabing ito. Tayo muli magkita-kita muli sa araw ng bukas na magsisimula ng 9 p.m. to 10 p.m. pa rin po. At ating muna nakapiling nakasama
ating mga ngaral, ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya, at sa ating pong online technical side, beloved Brother Gary Nabat, beloved Brother Aldan Cristal, umantabay sa ating webcast sa gabing ito. At sa lahat po ng ating mga beloved live webcast viewer, pagpalay po kayo ng ating mabait na Diyos. We love you in the Lord, but dearest Jesus loves you more. God bless you po, and good night.